Amen. So isa pong maganda at isa pong mapagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa. Una po ay welcome po namin yung mga nanonood sa kanila pong mga live stream. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi saan man kayong panig ng Pilipinas at saan man kayong panig ng mundo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. At pangalawa, welcome din po namin at binabati ng magandang umaga ang mga bisita po namin. Ang Team Carlo sa pangunguna po ni Brother Carlo, ni Brother Ronnie, Sister Mercy, Brother Monsing, ng pinsan namin si Kuya Lito at ni Kuya Jesse. Ayam. Salamat po sa inyong pong pagbisita at alam po namin na ang inyong pong pangarap lamang ay makapaglingkod sa ating barangay. Welcome din po at salamat po sa Diyos sa katagumpayan po ng team building na nangyari po kahapon at nung araw po ng Biyernes. Salamat po sa Diyos sa mga sumuporta. Salamat sa tagumpay at salamat po sa Panginoon sa pagsama niya po sa amin. So ang bawat isa po ay naiyahan na pong tumayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Diyos na buhay at mag-uumpisa po tayo ng kanyang dakilang gawain. At pangungunahan po tayo ni Sister Irma sa pambungad ng panalangin. So
hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawang sambahin ka, O Diyos. Hindi kami magsasawang paglingkuran ka, Panginoon. Lord, tunay nga na napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos na walang katulad, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kadakilaan mo, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, pagkat nagigising pa po kami ng may buhay, may kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, wala kami sa hospital, O God. Salamat, wala kami sa mga makasilibutang bagay, Panginoon. Salamat, narito kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pagkakataon upang purihin ka, Panginoon, upang pasalamatan ka, Panginoon, sa napakaraming bagay na po na ginawa mo sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kuwalang, Panginoon, yung aming mga labi upang pasalamatan ka sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga naranasan naming mga pagsubok, Panginoon, na tunay nga po na naroon ka palagi, O God. Ikaw ay nagbibigay ng katagumpayan, ikaw ay nagbibigay ng kalakasan upang ito po, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin, O God. Tunay nga, Panginoon, na walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang iniaalay namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. At sa sandali pong ito, patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Patuloy nagpapakumbaba kami, O God. Lord, lagi namin inaamin na kulang kami, Panginoon. Marami kaming mga kakapusan, Panginoon, mga kakukulangan sa iyo, Diyos. Kaya humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng kasalanan namin, mga pagkukulang, Panginoon, mga naisip namin na salita namin na hindi nakapagbigay lugod sa iyo, God. Hinihingi po namin sa iyo ito ng tawad, O Lord. Pakalinisin niyo nga po kami, tugasan ng dugong banal, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagat ang kapatawaran ay ginawad mo na po sa buhay namin, Panginoon. Lord, malaya na kaming makadudulog sa iyong banal na harapan sa oras na to, Panginoon. Lord, patuloy namin dinadalangin ang gawang ito, Panginoon, na ikaw at ang Santong Espiritu mo, Panginoon, ang siyang manguna sa gawain namin ito, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, ikaw yung aming maitaas sa umagang ito, Panginoon. Ikaw yung mabigyan namin ng karangalan sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, gamitin mo lamang kami mightily, effectively sa gawain ito, Panginoon. Lagi-lagi yung kababaang loob, Panginoon, ang makita sa aming mga buhay, Panginoon, at magamit mo lamang kami ng karapat-dapat sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang magmemensahe sa umagang ito na patuloy nga pong langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Lord, itago mo lamang sa iyong likuran, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw yung makita at matanghal sa kanyang buhay, Panginoon. Lagi mo siyang bibigyan ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin, mahabang panahon mo pa po siyang gagamitin sa gawain ito, Panginoon, at sa maraming tao, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa lahat ng makakasama namin sasamba sa umaga ito, na patuloy nga po, God, na ikaw yung magpahayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang presensya mo lamang ang maranasan ng buhay ng bawat isa sa umaga ito, Panginoon, at ng Holy Spirit ang palagi, Panginoon, na makasama namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Lord, inaangkin na po namin ang tagumpay ng aming gawain sapagkat wala kaming ibang itataas at dadakilain kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati. Ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Handa na po ba magpuri ang mga anak ng Diyos? Isa nga pong malakas na Hallelujah! Amen! Hallelujah! Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay dahil tunay nga po na siya ay tapat at mabuti sa ating buhay. Sumamba
buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang
Wala po kami, O Diyos, na tinataas sa lugar na ito, kundi ang dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoon Yesus. Mababa pong aming sarili. Kayong karapat-dapat palagi naming parangalan, luwalhatiin. Dahil kayo po ang source ng lahat ng bagay. Salamat po sa umagang ito. More anointing, more wisdom, more love, more humility, more faith, more peace. Padaloyin niyo po sa aming buhay. Kami po yung nagpapakumbaba, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Naintindihan mo ang damdamin ng isang ama, isang ina, isang dalaga, isang binata, isang bata. Kasama po ng mga nasa live stream sa iba't ibang bansa, sa mga tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo po ang aming Jehovah Jireh na nagpo-provide po ng aming mga pangailangan. Spiritual, physical, emotional, mental, financial, holistic. Lahat ay galing po sa inyo. At higit sa lahat, pinapasalamatan po namin ang regalo niyong anak na sa Jesus sa amin dahil sa inyong grasya at habag. Kami po napatawad, naligtas kami, naging anak mo kami at tinatakan ng banal na Espiritu. Nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At nararamdaman namin dito sa lupa ang inyo pong patnubay, gabay, O Diyos. Salamat po. We are blessed. Samahan niyo po ang bawat isa. At hindi lamang kami, lahat ng nananambahan sa araw na ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Dumalaw kayo, bumisita kayo. Pagpalain niyo po ang lahat ng tao. Kung paano nyo kami niligtas, gayon din pong gawin nyo sa kanilang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po at good morning po sa ating po lahat. At so sabihin mo sa iyong katabi, mabuti ang Diyos. Bakit? Nakakalakad tayo, nakakahinga tayo, nakakarinig tayo, nakakakita tayo, at nakakalasa tayo. So, pasalamatan po natin palagi ang Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pag-share sa gawain po sa lugar na ito. Yung mga nasa live stream, yung po nasa ibang bansa, naririto. Dahil mas marami po ang nakaririnig po ng salita po ng Diyos. So, ang topic po natin ngayong umaga, sabi po dyan ay, God will provide. Ano po, ayan. Paki-plus, Kuya Ivan. God will provide. Ayan. So, sa Tagalog, bahala ang Diyos sa pangangailangan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, bahala ang Diyos sa pangangailangan mo. Sagot ka ni Lord. Amen? Alam niyo po kaya may tuturo ko ito. Hindi ko kayang, masarap pong magturo pag naranasan mo. Hindi ko kayang ituro ito kung hindi ko naranasan. At hindi naranasan ng church na ito. Kasi po, pag sumunod ka kay Lord, magpapadala siya ng kingdom helper, destiny helper, gifted people, men of influence, divine connector, holistic po yan. Susunod ka lang, ang Diyos ang bahala sa pangangailangan mo. Susunod ka lang sa Kanyang salita. So, glory to God. Kita niyo po. Glory to God. No, ang Diyos ang mapasalamatan. Ngayon, tapos na po ito, di ba? Itong first floor. Yung second floor ay tapos na rin po yon. Ngayon, nagpapagawa po tayo ng CR. Amen? Yung mga facilities dito. 1-2 tao lang, solve ang problema. Kasi ang Diyos ang nagpo-provide. Amen po ba? Kahapon po, nagkaroon po kami ng team building ng mga kabataan. So, syempre, kumpleto yon. May gifted people. May mga destiny helper, kingdom helper. Para sa kabataan nyo, sa mga anak nyo at apo. Sino ang sasagot ng 40,000 sa isang gathering? Di ba? Ang Diyos ang nagpo-provide. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po,
masarap ituro yung naranasan mo. Di ba? Yung araw po, hindi po nagsasalita. Pero maraming tao nakikinabang. Hello. At salamat sa Diyos dahil siyempre yung gumagawa din po rito sa church, mga kapatiran din. Ano ho? Yung mga facilities dito, sina Kuya Per, sina Kuya Jerry, sina Kuya Renz, Kuya Ivan, Kuya John Ray, magkakaiba sila ng gift. Pero ipinagamit nila yung gift. So, nandoon po na lahat tayo napapagpala. Kasi pag pinagpala po ang church, dadaloy pababa yun. Mga pamilya nyo, dadaloy po yun. Pagka yung ulo ay biniles, yung church, siyempre ang ulo natin si Kristo. Dadaloy pababa yun. Lahat na nakakonect. Kung sa tubo, pagka po yung tubong malaki, ay dadaluyan ng tubig yan pababa. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoon. So, God will provide. Minsan pa, sabihin mo nga sa iyong katabi, God will provide. Ang text po natin, sabi po rito sa Philippians 4:19. Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po kasi naka-address sa may relasyon kay Kristo. Kaya kung wala ka pang relasyon kay Kristo, kumunay ka na sa Kanya. Kapag nakadikit ka sa nanalo na, kapag nakadikit ka sa nag-champion na, magiging overcomer ka rin. Amen? We are in the winning side. Ano po? So, hindi mo problema. Susunod ka lang. How can God provide our needs? Paano maipoprovide ng Diyos ang mga pangangailangan natin? Siyempre, may gagawin tayo. Hindi naman po tayo basta na lang na mag-iintay. May mga panuntunan din ang Diyos. May mga rules and regulation din ang Diyos. Merong sakripisyo din. Masasabi mo isang bagay ay tagumpay kung nakilabang ka. Masasabi mo isang bagay ay tagumpay ka kung may ipinaglabang ka. Kaya minsan, may sakripisyo, ano po. At alam ko po na kung ikaw ay isang tao o isang Kristiyano na nakikibaka po, ay hindi pagkatapos ng labanan ay may sakripisyo din po. Meron pong biyaya na matatamo po tayo. So, praise God. Paano ang Diyos nagpo-provide ng ating mga pangangailangan? Number 1, live in His righteousness. Live in His righteousness. Sabi po rito sa Mateo 6:33. Babasahin ko muna po sa English. Sabi po rito, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, mapapansin nyo na ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. Pero kung mapapansin nyo doon sa unang pangungusap, ang sabi doon ay, dapat pagharian ka muna ng Diyos. Dapat mamuhay ka muna sa Kanyang katwiran. Hindi naman kasi pwede. Ang Diyos kasi, pag-ibig, pero righteous din siya. Alam po kasi ng Diyos yung, kung kayo po'y magulang, hindi nyo bibigyan ng inyo pong anak ng 1,000,000. Kasi, thank you, Kuya Arnold. Inom muna po ako sandali. Kung kayo po'y magulang, hindi nyo bibigyan ng inyong anak ng 1,000,000 kasi alam nyo na hindi pa yan niya kayang i-handle yon.
at baka siya'y mapahamak. Hello? Kaya ang Diyos ay ganun din po sa atin. Pagkakaya mo nang i-handle, at kayo namumuhay na sa katwiran, alam niya na yung blessing na ibibigay sa iyo, hindi masasayang. At gagamitin mo lang ito para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Kaya namang ibigay ng Diyos yung lahat ng ating kailangan. Kailangan lang po, sabi rito, live in His righteousness. In His righteousness. Ano po? So, ito pong live in His righteousness, hindi naman po ito yung self-righteous. Yung bang ang tingin mo sa sarili mo ay matuwid ka, magaling ka kaysa iba, nakakahig ka sa iba. Ang tawag doon, self-righteous. Ito pong tinatawag na live in His righteousness, yung dahil ina-acknowledge mo na dahil lang sa habag at grasya, kaya ka nabubuhay sa mundong ito. Kaya ka nakakahinga. Yun po ang tamang interpretation sa live in His righteousness. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag mong tingnan ang tao na nakakahigit ka sa kanya. Hindi po tayo taga-mundo. Bagkos, pakalimiin mo ang sarili mo. Kasi grace, tuusin mo kung hindi nahabag sa atin ng Diyos, baka ang iba sa atin nakagarahe na, baka patayin na. O wala tayo sa tamang direksyon ng ating buhay. Pero dahil kinahabagan tayo ng Diyos, yun na ang grasya. Ano po? So yung pag sinabing live in His righteousness, ginagawa mo yung tama. Sabi mo sa iyong katabi, ginagawa mo yung tama. Ano po? So, may kwento po rito. Si Hudson Taylor ay kilalang missionary sa China. Isang araw ay may nakilala siyang mahirap na pamilya. Sinabi ng lalaki sa kanya na ipanalangin sa Diyos ang kanyang pamilya na nakatira lamang sa ilalim ng isang hagdanan. Ang asawa niya ay may malubhang karamdaman at hindi man lamang makaupo. Tapos yung panganay na anak ay may hawak namang isang sanggol na mahinang-mahina dahil sa walang nakakain na nutrisyon. Tapos lahat ng mga kapatid ay butot balat na lamang sa kapayatan dahil sa kakulangan sa pagkain. Ipinanalangin sila ni Hudson. Kaya lang, nakarandam siya na kailangan din niya silang tulungan sa pisikal na paraan. Kaya lang ang natitira niyang pera ay yung pambayad sa renta. At wala rin siyang perang pambili ng pagkain. Kaya lang, ibinigay pa rin niya ito sa mahirap na pamilyang nakilala niya. Naisip ni Hudson, habang pauwi siya, na nagkamali yata siya ng desisyon. Dahil bukas, pagpunta sa kanya ng landlord, ay siguradong pati siya ay mawawala na ng tirahan. Kinabukasan ay umakyat yung landlord sa kanya. At bago niya buksan ang pinto, ay inihanda na niya ang sasabihin niya dito. Nahihingi siya ng palugit. Pagbukas ng landlord, ay may ibinigay sa kanyang dumating na sulat at nagpapaalala lamang ito na yung kanyang upa ay nakadyo na nung araw na iyon. At umalis na ang landlord. Nung araw na iyon ay ramdam na ni Hudson ang kanyang kagutuman. Habang binubuksan ang sulat, sabi sa sulat, ay umaasa kami na magagamit mo ang pera na ito para sa iyong renta sa bahay at pagkain. Amen? Wow! Alam na ng Diyos ang pangailangan niya at gustong-gusto siyang bigyan ito. Kaya kita-kita po natin, minsan takot tayo, pero kapag ginawa mo, inuna mo yung kanyang kaharian, katwiran. Maniwala po kayo. Yung personal po nating pangangailangan, alam po ng Diyos yan. Sabi mo sa iyong katabi, alam ng Diyos yan. Alam niyo po si Mordecai, sa aklat po ng Esther chapter 6. Siya po yung may ginawang mabuti. Dati po siya nagtatrabaho sa palasyo kay Haring Herhes. At matagal na pong panahon ang lumipas. At nakalimutan na ng hari yung ginawa niyang kabutihan. At pati siya nakalimutan na rin.
Dahil minsan ay nailigtas niya yung hari sa planong pagpatay ng dalawang kasama niya sa palasyo. At minsan, si Haring Heres po ay hindi po makatulog. At pinabuklat niya doon sa isang tao sa palasyo, tagapaglingkod niya, yung kasaysayan ng kaharian. At nabasa po doon sa kasaysayan ng kaharian na iniligtas siya ni Mordecai. At ang sabi po ng hari doon sa tagapaglingkod, may ginawa ba akong mabuti kay Mordecai? Ang sabi po ng tagapaglingkod, wala po, sir. Wala po, mahal na hari. At noon din ay nahipo ang puso ng hari at pinatawag si Mordecai at ipinoromote siya. Tumaas po yung kanyang posisyon. Bakit? May itinanim na mabuti si Mordecai. Sabi mo siyang katabi, may itinanim siyang mabuti. May ginawa na po siya. Gumawa na siya ng tama. Kaya kapag gumagawa ka ng tama, mabuti, anihin mo yan. Amen? Sabi nga po sa Galatians 6:9-10, kaya't huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tiyak, mag-aani po tayo. Amen? So, napakahalaga po ng gawang kabutihan. Kasi ginagantimpalaan ng Diyos yung gawang kabutihan. Ano ho? Yung pagbibigay o pag-abuloy, nakalagay po yan sa Mateo chapter 6 verse 4. Yung ginawa nyo ng lihim, sabi po doon ay gagantimpalaan po ng Diyos. Mateo 6 verse 4. Ano po? So, sa Biblia, may istorya po kasi sa Biblia. Ano ho? Kilala naman nyo po sa Biblia si Joseph at si Samson. Ano ho? Parehas silang tinawag ng Diyos. Si Joseph, tinawag ng Diyos. Si Samson, tinawag ng Diyos. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba po ng dalawa, ito pong dalawang ito, parehas silang tinukso ng babae. Ano ho? Parehas silang tinukso. Kasi nasa mundo pa tayo. Parehas silang tinukso ng babae. Pero si Joseph, nung tinukso ng babae, siya po ay nagtatakbo. Pwede siya mag-take advantage. Kasi wala yung amo niya eh. Yung kanya pong pinagtatrabahuhan ay, kung sa Pilipinas ba, ay chief of staff ng presidente. Pinakamataas na ang forces dito sa Pilipinas. Yun ang kanyang pinagtatrabahuhan. Ngayon, napaibig yung asawa nung amo. Wala po yung amo niya lalaki. Pwedeng mag-take advantage si Joseph dahil wala naman tao eh. Pero ginawa ni Joseph yung tama. Nagtatakbo siya. Kasi ayaw niya magkasala sa Diyos at sa kanyang amo. Amen? So si Samson naman, tinukso ng babae, pero kinalong niya yung babae. Amen? Kinalong niya. Hello? May pagkakaiba. Yung isa nagtatakbo, yung isa kinalong. Itong dalawang ito, parehas din nakulong. Si Joseph ay nakulong dahil tinukso ng babae. Kasi binaligtad ng asawa eh. Sabi po ng asawa ng babae, kasi masama ang loob, hindi pinagbigyan ni Joseph. Itong Hebreo na dinala mo rito, gusto kong pagsamantalahan. Naniwala po yung asawa. Kulungan ang binagsakan ni Joseph. At ito naman po si Samson, dahil sa pagkalong niya sa babae, kulungan din ang binagsakan niya. Pero magkaiba sila ng response. Ito po ang nangyari sa kanila. Pagkatapos makulong ni Joseph, 3 P ang nangyari kay Joseph. Sabi mo siyang katabi, 3 P. Unang P, promotion. Naging governor siya eh. Naging hari siya. Hello. Pangalawa, protection. Ligtas siya. Kasi tama yung ginagawa mo eh. Pag tama ang ginagawa mo, ligtas ka. Puproteksyonan ka ng Diyos. Amen? Pangatlo, provision. Naging pagpapala si Joseph, yung pamilya niya, binigyan niya ng trabaho, maraming tao na kinabang sa kanya, may provision. Kaya nga, God will provide. Sabi mo siya katabi, God will provide. 3 po nangyaring P kay Joseph. Kay Samson naman, pagkatapos makulong po ni Samson, ano nangyari? 3 N naman. Sabi mo siya katabi, 3 N. So, unang N, namatay siya.
Hello? Pangalawa, nabulag siya. Pangatlo, nabihag siya. Kaya, ang paggawa ng tama, sinasamahan ng Diyos. Ang paggawa ng mali, may consequence. Ang Diyos ay pag-ibig. Grasya tayo't habag. Ang tunay pong pag-ibig ay hindi ginagawa yung madali at convenient. Ang tunay na pag-ibig ay ginagawa yung tama. Hindi ka maglalagay sa pulis para wag ikulong yung anak mong lumabag sa batas. Hello? Minsan kasi mali yung interpretation ng iba sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, ginagawa yung tama. Kagaya po ng kay Joseph at Samson. Pareha silang tinawag ng Diyos, pero magkaiba ng response. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, ano ba matututunan natin sa dalawang ito? Una, piliin natin palagi ang tama. Kasi pag pinili mo ang tama, sasamahan ka ng Diyos. Pag pinili mo mali, ang salita po ng Diyos, ang may sabi, siyempre, pagka pinili mo mali, nawawala ang protection ng Diyos. Nawawala. Kasi mali ang ginagawa mo eh. Kaya huwag kang magtaka sa buhay mo kung bakit ka nagkakaganon. Baka may hinuhulma pa ang Diyos. Baka may inaayos pa. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi alam niyo po, napakahalaga nitong itinuturo ko po. Sekreto ito para i-provide po ng Diyos yung ating pong mga pangangailangan. Amen? Si Magdalena, sa Biblia, makikita nyo na ipinadama sa kanya ng Diyos yung habag at grasya. Nagkamali siya, nagkasala siya. Babatuin siya ng tao hanggang sa mamatay. Kasi batas yun ni Moises. Pero sabi ni Jesus, hindi kita hahatulan. Nandun yung pag-ibig. Nandun yung habag at grasya. Parang tayo. Ako, tayong lahat. Makasalanan tayo Amen? Pero, nung ang mga tao ay may tangang bato kay Magdalena para batuhin siya. Kasi hinuhusgan siya ng tao Kinokondem siya Sabi ni Jesus, sino man sa inyong walang kasalanan, siyang maunang bumato sa babaeng ito. Wala po nakabato kasi silang lahat makasalanan. Amen? Pero ito po yung word ng Panginoon. Nag-alisa po yung mga tao. Sabi niya, Magdalena, ako hindi rin kita hahatulan. Pero pakiusap ko sa iyo, humayo ka, huwag ka na muli magkasala. Hindi nag-tolerate si Jesus. Hindi niya sinabi na, Magdalena, pinapatawad kita. Bahala ka na. Kahit anong gusto mong gawin. Kahit bumalik ka ulit sa dati mong gawa. Hindi. Ang sabi niya, huwag ka na muli magkasala. Ngayon, kung nalaman mo ng katotohanan, pinatawad ka ng Diyos, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Kasi may consequence yan. Hello? Maniwala po kayo sa akin. Proven na po yan. Ako, 12 years, hinulma ako ng Diyos sa Saudi Arabia. Hinulma ako. Masakit. Umiiyak ka. Pero pag nagpahulma ka sa Diyos, magiging totoo tayo. Hanggat hindi tayo nagiging totoo ng pananampalataya, makikita niyo po. Pero pagka naging totoo na talaga tayo, yung intimacy natin sa Diyos, God will provide. Sabi mo siyang katabi, God will provide. Masakit. Talagang mape-persecute ka dahil sa paggawa mo ng tama, pero panindigan mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, una, live in His righteousness. Number 2, sabi po rito, number 2, para i-provide na Diyos yung ating pangailangan, number 2, be faithful. Sabi mo sa katabi, maging tapat ka. Sabi dito sa awit 37, verse 25, sabi po ni Haring David, mula pagkabata, ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya, o ang anak niya ay naging hampas lupa. Pag pala tapat ka, hindi ka magiging hampas lupa. Amen?
Alam niyo po, ang Diyos hindi po naghahanap ng perfect na tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi naghahanap ang Diyos ng perfect na tao. Kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging perfect eh. Pero ang hinahanap niya, tapat. Sabihin mo sa iyong katabi, ang hinahanap niya, tapat. Ang sumulat po nito, kilala niyo po ba kung sino sumulat ito? Si David. Si David po hindi perfect. Nakapatay siya, nangalunya siya. Ano ba meron si David? Tapat siya. Nung siya magkasala, humingi siya ng tawad. Lord, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Hindi ko kaya. Bagaman nagkaroon ng consequence, namatay po yung anak niya eh. Kasi kaya nga pag ang kasalanan, nagpatuloy ka, sigurado may consequence. Si David namatayan po ng anak. Amen? Ngayon, nung siya bumawi, nagsisi siya. Naging tapat na siya sa Lord. Kahit siya nagkamali, sumablay siya, umamin siya. Mahirap pong ang gawin ng tao, umamin eh. Nung siya po'y umamin, ibinalik ng Diyos yung kanyang kapayapaan, kalakasan. At ang ganda ng ending ng buhay niya. 1 Chronica 29 verse 28, namatay siya na mayaman. Nabuhay siya na matagal. At may karangalan. At ang pumalit sa kanya-kanyang anak, nakabawi siya, nakabangon siya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kaya mong bumawi. Basta tapat ka lang. Tandaan niyo po, dahil sa habag at grasya ng Diyos, ginagawa niya tayong tapat. Ang Diyos hindi naghahanap ng perfect. Pagmasdan mo isang tao maghapon, makakakita ka dyan ng kahinaan. Pero kung hindi ko intention na magkasala, hindi ko sinadya itong kasalanan ito, kaya patawarin niyo. Papatawarin ka ng Diyos. Kasi sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin, labi ang mga nagawa nating kasalanan, tayo tapat at papatawarin po ng Diyos. Amen? So, kasi po bakit? Kasi po yung pag may relasyon ka na kay Kristo, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Iba kasi yung alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa rin. Grabe, may consequence po yan. Pero yung ayaw mo namang gawin, ngayon nangyayari, humingi ka ng habag at grasya sa Lord. Lord, ayaw kong gawin to. Alam mo nang mali, ba't mo gagawin pa yun? Alam mo na, masama manood ng mga bold movies, ba't mo pa ginagawa? Pumalas ka na dyan. Kasi hindi ang Diyos po, sasama kapag ginagawa mo yung tama. Alam mo na, manghihina ka doon sa bagay na yon. Hello? Mahal po tayo ng Lord. Mahal ko po kayo, mga nasa live stream. Kailangan po, ang totoong pagmamahal ay ginagawa ang tama. Hindi ginagawa yung madali at convenient. Amen? Kundi ano po yung tama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po, sabi po rito sa 1 John 3:9, ito po ang sabi, sa mga may relasyon na ito kay Kristo, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi po rito, 1 John 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya kapag totoo kang may relasyon sa Kristo, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Alam mong mali, mahirap. Alam niyo po, pag ginawa mo tama, may sakripisyo. Sabi mo sa katabi, may sakripisyo. Pero kung mahal mo talaga si Lord, gusto mong i-provide ng Diyos yung pangailangan mo, pati anak mo. Lalo na po tayo magulang. Gusto niyo po mabago yung mga susunod na henerasyon sa atin? Simulan natin sa magulang. Kasi dadali po pababa yun eh. 50 years from now, ang matatandaan po ng mga anak nyo at apo ay hindi po yung baka pinamanahan nyo sila ng mga material na bagay, hindi po masama yun. Salamat po kay Lord, may mga ipamamana kayo. Sasakyan, bahay. Pero tandaan nyo yan, maluluma yan. Pero kapag po ang nakita nila sa inyo, yung aking ama, nanay ko, grabe ang relasyon niya kay Lord. Grabe manalangin, grabe maglingkod sa Diyos. Grabing talaga ibinigay ang kanyang buhay na Diyos. Yun ang matatandaan nila. Si tatay, si inay, noong nabubuhay pa, naglilingkod sila. Amen? At kahit mawala yung mga magulang natin, ang mga anak, mga lingkod niya.
namumuhay sa katwiran. Hello? Kaya nga makapangyarihan po ang buwan Kahit hindi nagsasalita nagbibigay siya ng liwanag sa dilim. Hello? Makapangyarihan po ang gawa kaysa salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Miss makapangyarihan po ang self-work kaysa network. Kasi ang sa mundong ito, kikilalanin ka. Pagka sikat ka sa social media, marami kang network. Pero mahalaga po yung self-work. Yung nakukunik ka sa tao, sinasabi mo yung totoo. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, be faithful. Ano po? May kwento po rito. Ano ho? May isang mayaman na magbabakasyon ng matagal sa ibang bansa. Kinausap niya yung kontraktor at sinabi, gawan mo ako ng bagong bahay ayon sa plano na ito. Ingatan mo ang paggawa sa kanya. Gamitin mo ang lahat ng pinakamagandang materyales. Sabihin mo lang kung magkano ang mga gastos at ipapadala ko sa iyo ang tseke. So noong ginagawa na ng kontraktor yung bahay, ay nakita niya ang pagkakataon na kumita pa ng mas malaki sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga materyales na mumurahin at mababang kalidad. Tapos yung natitipid niya ay binubulsa niya. Kaya lang ay pinagsisihan niya yung kanyang panloloko. Dahil nang dumating ang mayamang lalaki at nag-inspeksyon, ito ay sinabi sa kanya, wow, ginawa mo ang lahat ng sinabi sa plano. Natitiyak ko na ginamitan mo ito ng pinakamaganda at dekalidad na materyales. Ngayon, dahil sa matagal mo ng pagsiservisyo sa akin, ay ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Amen? Alam niyo po, minsan nakakalungkot. Dahil kadalasan ay gumagawa tayo ng pagkakakitaan sa maling paraan. Kaya't ang mga bagay na natatanggap natin ay may diferensya at hindi makapagbigay ng satisfaction sa ating mga buhay. Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo dahil ginawa mo yung mga bagay sa paraan na gusto niya, ay makakaasa ka na mabuti at ang kupang matatanggap mo ang gusto niya para sa iyo. Magkakaroon ka ng satisfaction at kapayapaan sa buhay. Bakit? Sabi mo sa iyong katabi, bakit? Dahil sisiguraduhin niya, ang ibibigay sa iyo ay mabuti at angkop sa pangangailangan mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ho? Alam niyo po, sabi ko kanina, mas masarap magturo pagka naranasan mo, sinasabi mo. Kami po ni Mrs., personal testimony namin, ito po yung panalangin namin palagi ni Mrs. Una, maging tapat sa pera. Kasi maraming tao nasisira sa pera. Amen? Pangalawa po, tapat sa asawa. Adultery. Amen? Kung sa asawa hindi ka naging tapat, paano ka magiging tapat sa ibang tao? Amen? Pangatlo, yung kataasan. Ayaw ng Diyos na mapagmalaki, mapagmataas. Gusto niya, nagpapakumbaba tayo palagi. Sinasabi mo, Lord, nabubuhay lang ako dahil sa iyong grasya. Nabubuhay lang ako dahil ikaw nagbibigay sa akin ng hininga. Salamat, nagagamit mo ako. Amen? Sabi sa Kawikaan 21 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis sa pangalan kaysa ginto o pilak o kayamanan. Mas mahalaga po ang kredibilidad, dignidad. Ang respeto, hindi po hinihingi yan. Inaani po yan. Amen? Kung ano yung pinunla mo sa tao, anihin mo yan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello. Pangatlo na po tayo. Yan. Ano po yung una? Live in His righteousness. Number 2, be faithful. Yan po ang mga dapat natin gawin para i-provide ng Diyos yung ating pangailangan. Number 3, follow His instruction. Sabi po rito sa Hebreo 11 verse 31. Hebreo 11 verse 31. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Ano po? Sino po ba ito si Rahab? Ito po si Rahab ay, bigyan ko lang po kayo ng kaunting background. Ano? Ay taga Jericho po ito. Una, hindi siya Israelita. At
nagpadala ang Diyos ng espiya, 12 espiya sa Jericho bago nila sakupin ng Israel yon. Ano po? At ito pong si Rahab, kahit hindi siya perfect, may mga, sabi sa Biblia, patutot siya eh. Pero dahil sumunod siya sa instruction. Kasi sabi nung, kanya pong itinago niya yung 2 espiya. Kasi pag nakita, papatayin ng mga sundalo ng Jericho eh. Tinago niya yon. At ang sabi po nung espiya 2, so dahil sa ginawa mong yan, yung pamilya mo, ililigtas namin. Pag sinalakay namin itong Jericho, maglawit ka lang ng lasong pula, hindi namin papatayin yung pamilya mo. May agreement sila. Kasi itinago niya yung 2 espiya. Hello? So, yun po yung benepisyo ni Rahab. Ano po? Naligtas po yung kanyang pamilya. Sa Biblia kasi, may pagkakaiba po si Rahab at si Akan. Ito pong 2 ito, parehas may itinago. Sabi mo siyang katabi, parehas may itinago. Si Rahab at si Akan. Ito namang si Akan, nung sinalakay po ng Israelita po yung mga Jericho, may instruction. Ang sabi po ng Diyos, huwag kayong kukuha dyan ng ginto, pilak, o anumang bagay. Ngayon, napasok nila ang Jericho. Kaya lamang, nung lumaban uli ang Israelita sa Ai, natalo sila. Nagtaka si Joshua, Lord, bakit kami natalo? Sabi ng Diyos sa kanya, meron kayong isang kasama na lumabag sa instruction ko. Nung mamonitor, na-identify si Akan. Kaya po, yung pala nagtago po ng pilak, ginto, balabal. Kaya pala sila natalo. Di ba sa isang team, kailangan talaga iisa kayo ng puso, iisa kayo ng layunin. Hello? So, at siyempre, ang Diyos nga ay pag-ibig, pero just din siya. Pinatawag niya po yung Israelita at sinabi ng Diyos, Akan yung dahilan. Nalaman po ng Israelita. Kaya, anong nangyari po kay Akan? Namatay siya. Amen? May itinago siya, kaya lang ang resulta, namatay siya. Si Rahab naman, itinago niya yung mga espiya, nabuhay siya. At yung kanyang pamilya. Parehas yung 2 may itinago. Sabi mo siyang katabi, parehas sila, yung 2 parehas may itinago. Kaya po, alam niyo po, isang tao marami tinatago sa buhay. Kaya lang, totoo po ang salita ng Diyos eh. Pag binasa niyo po yung Kawikaan 10.9, sabi po rito sa Kawikaan 10.9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Wala po tayo maitatago sa paningin ng Diyos. I-expose po niya isang araw yan. Amen? Purubin ko na po yan. Salamat sa Lord. Ako po hindi perfect. Binago ako ng Diyos dahil naunawaan ko itong kanyang salita. Ang keyword dito, sumunod lang tayo sa instruction ng Diyos, maging tapat tayo. Si Akan, si Rahab, parehas na may itinago. Si Rahab nabuhay. Si Rahab po ay nakapangasawa ng Israelita. At siya po yung lola ng ating Panginoon Hesus. Amen? Sa kanyang angkan, hindi siya perfect, pero nung siya ay makonekta sa Israelita, sumunod sa instruction ng Diyos, naligtas siya ang kanyang pamilya. Naging lola siya ni Jesus. Pag kinuha niyo po yung Bible, ito naman si Akan, lumabag sa instruction ng Diyos, patay. Amen. Hello. Pero ang grasya naman ng Diyos, pag ang tao, nalaman niya yung katotohanan, huwag mo nang pagmitigasin ang puso. Lumapit ka na kay Lord. Lord, gusto ko pang bumawi, bumangon. Dahil ang Diyos po ay habag at grasya. Pero pag nagpatuloy, may consequence. Hindi po pwedeng mamayagpag yung mali. Yung ibang tao, sabi nila na, hindi, okay lamang babae. Kasi lakaran na yan, ang daming gumagawa niyan. Mali po. May kilala nga po ako. Nung ang lakas-lakas niya, ay namamayagpag siya. Matikas sa matikas. Bumalik din po doon sa original. Ngayon, kayat na yung laway. Blanko na ang isip. At wala nang pangunawa.
Bakit? May consequence. Lahat ng salaman hindi nagtatagal. Yung sa espiritu nagtatagal. Yun po sabi sa Roma 8:6, ang namumuhay ayon sa laman, mag-aani ng kamatayan. Ngunit ang namumuhay ayon sa espiritu ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Hello? Brother Louie, napakatalim naman ang mensahe mo. Ang pag-ibig po ay ginagawa ang tama. Bakit? May anak kayo, may apo kayo. Sige. Mamanahin yan, dadalo yan, pababa. Pero kung sa'yo, pinutol mo na, nakita mo, mali yun. Putol na ito, in Jesus' name. Naawa ako sa mga anak ko at apo ko. Maaampiyasan sila kung hindi ako magbabalik loob sa Diyos. Kaya, number 3, follow ka sa instruction ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Mayroong isang adhesion cadet ang nagpa-practice sa magpalipad ng eroplano. Tapos bigla siyang nawalan ng paningin. Sobrang nagpanik siya dahil wala na siyang makita. At ang ginawa niya ay niradyuhan niya ang kanyang control tower. Sabi ng control officer, sundin mo ang eksaktong sasabihin ko sa iyo. Ginabayan ng control officer ang piloto. Napasamantalang nagpaikot-ikot muna sa field habang sinisigurado ng control tower na dumating ang ambulance at malinis na din ang lalapagan ng eroplano. At maya-maya, pa ay sinabi nito sa piloto na bumaba ka ng altitude at lumiko papuntang runway. Dahil sa paggabay ng officer at sa pagsunod ng piloto sa eksaktong instruction sa kanya, ay nakalapag ang eroplano ng ligtas. Amen? Alam niyo po, na-realize ko, ang sinasabi sa atin ng Diyos ay sumunod lamang tayo sa eksaktong instruction niya sa atin at tayo mapapabuti. Ang dahilan kung bakit tayo ay napapahamak, ay ayaw natin kausapin ang control officer ng ating buhay. Ayaw nating paniwalaan ang pagpapalago ng intimacy sa Kanya. Nangangailangan po ito ng hard work. Araw-araw, sa pakikipag-communicate sa Kanya, pagbabasa ng Bible, pananalangin. Amen. Kasama po yon. Kaya nga, napakahalaga ng personal intimacy sa Diyos. Personal relationship sa Diyos. Kagaya po ng nabulag na piloto, ay hindi natin nakikita ang mangyayari sa future. Kaya kailangan sundin na eksaktong sasabihin ng control officer ng ating buhay at ang Diyos ang control officer ng ating buhay. Ano po? Ang tagumpay ni Esther, ang nasa likuran ay instruction ni Mordecai. Ang tagumpay ni Joshua, ang nasa likuran niya, instruction ni Moises. Ang tagumpay po ni Ruth, ang nasa likuran niya ay instruction ni Noemi. Ang tagumpay po ni Eliseo, ang nasa likuran niya, instruction ni Elias. Kung wala kang mentor, kung wala kang pinapakinggan, grabe kung ikaw ang nasusunod. Maniwala po kayo. Mahalaga, may nagbibigay sa atin ng instruction. Sabi po rito sa Kawikaan, 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So, tatlo po yung ating pong napag-aralan ngayon pong umaga. Ang sabi po ay, una po ay, live in His righteousness. Number 2, be faithful. Number 3, follow His instruction. Tatlong ito, pag ginawa nyo, hindi ka mamumroblema sa pangangailangan mo. Sagot ka ni Lord. Sabi mo sa katabi, sagot ka ni Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras pong ito, sa inyong biyaya at grasya. Sinamahan nyo kami, pagpalain nyo po ang mga magulang, kabataan na nakinig, maging sa iba't ibang bansa. Dalayan ko po na gawin namin palagi ang tama at mamuhay kami sa inyong katwiran, maging tapat kami sa inyo at pumalo kami, sumunod kami sa instruction nyo. Bless nyo po ang bawat pamilya, bawat taong nakinig ngayong umaga. Kung kayo po'y bago, sumunod lang kayo sa aking dalangin, sabihin nyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong salita. Nabuksan ang aking puso, isip. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Sila po ama na tumanggap. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagpalain niyo sila
At magkaroon sila ng mga dadaluhang gawain sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang probinsya. May mga pastor na mag-mentor sa kanila, kapatiran na mga ngalaga sa kanila. Magkaroon sila ng mga cell group at mga core group, small group na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Pagpalaan niyo po ang hanap buhay ng bawat isa, mga resources dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat po na katulad po ng aming pinag-aralan, kami at ang pamilya po namin maglilingkod sa inyo. At alam namin, sa darating na pasukan, yung pong mga magulang, puprovide nyo po ang pangangailangan ng kanilang mga anak na nag-aaral. Pagpalaan din nyo po mga guro. Pagpalaan nyo po ang aming bansa. Purihin ka, pagpalaan nyo po mga OFW. Bless nyo sila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngayon po ay